So, nandito na nga po tayo mga kabayan sa chapel kung saan kararating lang po sa labi ni Lola Elena po mga kabayan kasi nga nadili po dahil po doon sa in-inject na gamot po mga kabayan. Ulitin ko po, hindi po pwede sa kubo ni Lola Elena mga kabayan. No, dito po sa chapel po talaga kasi nga solar lang ang gamit doon at napakahirap. No, lalo na ngayon maputik doon at walang ganong tao doon mga kabayan. At isa pa, wala naman din ganong kamag-anak dito si tatay, no? Lalong-lalo na si Lola Elena talagang wala, as in wala, no? Nandoon sa malayo, sa Ilocos Norte po mga kabayan. At hindi ko nga po alam mga kabayan until now, no? Kung nasabi na ba ni Tatay Ray, isa sa mga ano doon, kung may kakontak siya. Kasi nga ayaw nga sabihin ni Tatay Ray, ayaw ipaalam, kung magtanong daw. Pagdating ng panahon ay sabihin niya ay wala na at pinalibing na at ganito nangyari. So in-explain ko na po ni Tatay Ray yung mga positibo mangyari, no, yung mga negatibong mangyari. In-explain ko na po ni Tatay Ray. In-advisean ko, no, pero ang decision ay nasa kamay pa rin po ni Tatay Ray mga kabayan. Okay, tara, silipin natin si Lola Elena mga kabayan. Magandang hapon po. Naku po, Lola Elena. Pinabaluna ko. Malaki nga yung tama niya sa ulo mga kabayan. Tama daw niya dito. Opo. Marami siyang tahi sa ulo. Hindi Oh. lang makita. Dito. Saka yung dito niya mga kabayan. Tahi po talaga. So maayos naman po yung kanyang suot mga kabayan. So syempre hindi tayo nagkulang, no? Kakasabi ni Lola Elena, mag-ingat sa daan, huwag lumabas, huwag tumakas. Lahat naman sinabi natin sa kanya. Kailang dahil sa edad, dahil po sa edad po niya mga kabayan, talagang yun nga, yung pag-uulyanin na sa edad po mga kabayan. At saka naiinip siguro sa loob ng bahay lang, no, naiinip siguro mga kabayan, gusto niyang lumabas. Nakaramdam siguro ng ano. Kasi dumadaan sa bahay, humihingi ng pangbili ng gamot o kaya pangpasay papuntang ospital na masama daw yung Pakiramdam. Kaya lumalabas basta po. May maramdaman siyang ano. Hindi maganda. Hindi maganda. Lumalabas. Opo. So ganun kahit po. binigyan ng pera na pamasahe. Opo. Kahit binigyan ng pera ng pamasahe, maglalakad yan. Makikita namin yan pag Opo. ay, hindi na nga ba? Naglalakad. Opo. Kaya yung unang pagtatagpo namin ni Lola Elena sa daan, kung naalala niyo po, doon malapit sa tulay, no? Naglalakad siya dahil bibili po siya ng lighter. Then may dala-dala siyang mahabang tungkod. Tapos sinamahan namin siya sa tindahan hanggat pumunta kami doon sa bahay nila doon pa sa ano, sa gitna pa po ng bukid yung mga kabayan. Hinatid namin sila doon at nakita naman natin yung daanan, putik, tatawid ng sapa. Opo, tapos pilapil ka dadaan mga kabayan na napakahaba yung dadaanan mo. And then pagdating mo doon, binabaha pa yung Hindi naman masamahan ni kubo nila. Nandun siya lagi naman sa bukid, nagpapatubig. Opo. Sa mga nangangailangan ng patubig. Para naman sila may bigas, Opo. kain, Yun nga po, laging naiiwan. Pero hindi naman nagkulang din si Tatay Ray. Magbilin sa kanya na wag umalis. Si tatay No. talagang alcoholic na dahil sila. Parang kumbaga wala. Opo. Kung minsan wala siya makain. Dadalhin, kunin na Opo. daw nila. Pag yung nalasing, tulog na lang nila. Opo. Yun naman ang ugali ni Tatay Ray. Kahit papaano, nagiinom, malasing man, hindi naghahanap ng gulo. Matutulog lang. Matutulog na lang. No, yun lang ang ano ni Tatay Ray. At saka hindi naman niya binubugbot at inaaway si Lola Elena kapag nalasing to. Wala lang, baka siya pang bugbugin.
Pag minsan, di ba? Naaawa nga siya nung huling meeting ng senior citizen. Tinatanong sa akin kung paano daw mag-ano ng one sa home for the aged. Eh, ang home for the aged naman dito, yung papuntang Andalang. Eh, hindi ko naman alam ano yung tinatanggap nila doon. Opo. Kung may bayad, walang bayad. Opo. Hindi ko naman masagot sa inyo kung paano matutulungan. Kaya, So, okay na rin siguro, hindi na niya pinahirapan. Hindi naman natin gugustusin na siya yung mamatay. Kasi Opo. mahirap na rin yung hirap nila. Nag-end na dyan. Sana naman sa langit na siya. paano po ba, Tatay Ray? Yung as in, nagulungan ng truck? Oo, madam. Talagang, Hindi siguro. Hindi na or bumangga lang Bumangga sa, lang yan. Kasi kung sa bumper. nagulungan yan, wala ka nang makita mukha niyan. Mini truck din yun. Mini truck. Kasi ang laki ng niya dito. Ang laki ng tahi. Oo. Dito, ito So ito siguro, pagkatumba niya, ito, and then ito, baka ito lang na nahagip ng Kasi, ng gulong. No? Ano siya, yung parang iniwasan din. Yung pag-iwas niya, yun naman nabunggo niya yung isang naka-single. Buti naman hindi namatay. So dalawa pala po ang nadali ng truck. Dalawa nadali ng truck. Pero kung anong lalaki, lalaki. So buti na po pala mga kabayan, buhay yung driver ng single. Yung pag ano niya, Kasi pilit palang iniiwasan. Siguro yung nakamotor. Ay, sino nakakagig doon? Kaya dalawa daw ambulansya yung nandiyan doon. So, ayan po, Tatay Ray. Talagang uuwi at darating tayo sa punto na ganito na po yung ating makikita. Yun nga lang, nangyari sa hindi magandang nangyari. No? Okay sana kung nasaksihan natin na nakaratay dyan, na nagkasakit dyan, maintindihan natin yung mga bagay-bagay na yon. No? Parang hindi masyadong masakit. Ito kasi masakit talaga dahil bigla lang, no, na akala natin na masya lang, akala natin may pinuntahan lang, ang hindi pala natin alam, no, na ganito na pala ang sinapit ni Lola Elena. So ano ngayon sa pakiramdam, Tatay Ray? Kasi alam ko naman na hindi ka nagkulang, no, sa paalala mo sa kanya, sinasabay mo siya, kailang talagang nandoon yung kakulitan ni Lola Elena. Ngayon, anong pakiramdam mo na syempre, ito na yung nakikita mo, Tatay Ray? Parang napanibago, madam. Buwan ko dahil nalilisan ako. Wala na akong makausap na iba doon sa kubo. Naninibago kayo ngayon, Tatay Ray, dahil wala kayong makakasama sa bahay. Kahit makulit si Lola Elena, syempre hanap-hanapin mo yon kasi nakasanayan mo na, no? Madalas pa naman to, tawag ng tawag sa'yo, Ray, 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 Ray. Yun naman madalas ang naririnig ko pag nandun ako sa bahay. Nakarating yan. Ay, kayo nga pala nagbigay. No po. Lagi niyan, kunikwento kayo. Pagkatapos, madam, ayaw ko siyang pagwalisin. Opo. Kukunin niya yung mga timba, magpupulot ng mangga, iakit niya doon sa loob, nabubulok naman. Kako, huwag ka nang magpulot kasi hindi mo makakain yan, kako. Kahit yung mga bulok na, Tatay Ray, pinupulot pa niya yon at inaakyat doon sa itaas. Oo, madam. Anong gagawin po niya doon? Kung daw, madam, kung magugutom daw siya, kakain. Huwag kang kakain yan. Bumibili naman ako ng bigas. Ulam, kako. Parang bumalik sa pagkabata, parang gano'n. Hindi naman siya nagugutoman. Ang alam ko, talagang hindi magugutoman dahil alam ko naman na masipag po kayo at hindi na ubusan ng bigas madam. kahit papaano. At saka, ang sabi niya, kalukuhan daw lang niya daw yun. Yun. Bakit mo ako linuloko? Huwag kang magluloko, kako. Parang sinasabi niya, yung mga pinupulot niyang mangga na hindi na mapakinabangan, hindi na makakain,
ay parang libangan lang siguro niya sa sarili niya. Maari siguro, madam. Oo, na parang pakiramdam siguro yung nabuboring siya. Pupulutin na lang niya para may ginagawa siya, iakyat niya sa taas. Samantalang hindi naman niya kinakain. Oo, madam. Nag-uulyanin na nga si Lola Pagkatapos, Elena. madam, yung radyo at saka yung thermos, kukunin niya yung thermos. Pero ang sabi ko, huwag mong kukunin yan, bigay ni madam yan kako. Anong gagawin po niya doon? Dadalhin sa ospital, madam. Yung radyo, madam, hindi na bumalik. Dala-dala niya. Oo, madam. Ngayon siguro nakalimutan niya kung saan niya nailapag yung radyo. Oo, madam. Yung mga payong winala niya. Yung tungkod, nasaan na po ngayon? Wala na, madam. Nawala na naman. Oo, ma'am. 'Di ba ilang beses nawala 'yon? Oo. Tapos nakita, Oo, may nagbalik sa kanya, nawala ulit. Nawala ulit. Tapos ang radyo dala-dala niya, Hindi niya alam kung saan niya. nailapag. Oo, madam. Ayan, kasi alam niyo po mga kabayan, pag minsan na magkataon na wala siya dyan and then aantay namin si Lola Elena, pag uwi niyan, may mga dala-dala na yung tinapay. May dalang tinapay, may dalang ulam, no? Kung ano-ano, no? Pinapakita niya sa akin. So, ibig sabihin, kahit paano, marami din nagmahal kay Lola Elena, lalong-lalo na dyan sa palengke mga kabayan, ng mga kakilala niya, no? Na nagbibigay sa kanya mga kabayan. Siguro nag-i-enjoy. Doon nag-i-enjoy si Lola Elena na hindi siya mapirmi ng bahay mga kabayan. Kasi nga po, nag-i-enjoy siya. Kasi pag nasa palengke siya, siguro marami siya nakikitang tao. Meron siya nakakausap. Meron nagbibigay sa kanya o meron siyang mahihingian. Nai-enjoy niya. Kaya lang, hindi niya alam na very risky po mga kabayan yung kayang ginagawa. Kasi sabi ko nga ni Tatay Ray, kung hanggat maari, ay pagbawalan talaga. Kung pwede nga lang ikadina mga kabayan, binilhan ko na ng kadina para lang talaga maitali mo na hindi makaalis dahil alam naman natin na napakadelikado. Delikado, lagi kong pinaalala po yun na delikado, baka mabundol dyan. Ilang beses ko nagsabi na ganyan at ito na nga po mga kabayan nangyari. Nangyari na nga po sa ilang beses kong pabalik-balik sabihin kay Lola Elena and Tatay Ray. O, di ba? So, syempre, wala na tayong magagawa. Hindi na tayo pwede magsisi kung sino man. Wala namang gustong mangyari na ganito ang sasapitin ni Lola Elena. No, ipag-pray na lang po natin naway sumalangit ang kaluluwa, no, ni Lola Elena and si Tatay Ray. Alam natin, siya number 1, apektado nga po ako mga kabay. Kanina nga, sabi ko hindi ako iiyak. Pero talagang napahagulhol na rin ako kanina. So, ipag-pray na rin natin si Tatay Ray. Siyempre, makayanan niya, no? Kahit sabihin natin may edad na sila. Siyempre, mas mahirap nga kapag matagal na kayo nagsama. Kung kailan kayo tumanda na, saka pa kayo magkahiwalay. Although, alam naman natin sa sarili natin na uuwi tayong lahat dyan. Pero siyempre, masakit tanggapin sa una, no? Kaya ipag-pray natin si Tatay Ray na makayanan niya, no, at wag din niyang pabayaan yung sarili niya kasi baka isipin niya magpariwara na lang ako kasi wala naman akong intindihin, no, at wala na akong pakakainin, sarili ko na lang. So Tatay Ray, kahit wala si Lola Elena, nandiyan na sa gilid mo, di mo nakikita, wag mo rin pabayaan yung sarili mo. Oo, madam. Diba? Kaya ko, madam. Kasi yung pag-iinom talaga, hindi na namin kayo mapipigilan. Basta wag lang talaga na madalas, wag lang talaga yung sobra-sobra, yung sakto lang. Hindi ka na namin talaga mapipigilan. Ilang beses natin nag-usap, yung pag-yuyusin mo, yung pag-iinom mo, talagang ganyan na talaga. No? Kumbaga, naging habit mo na yan. Basta, ingatan mo na yung sarili mo. Huwag mong pabayaan kasi lalong kawawa. No, nag-iisa ka na lang. Sabi mo nga, wala ka na makakausap. Kahit makulito, pero syempre, mamimiss mo talaga yan, Tatay Ray. No, kasi kahit minsan lang ako nandyan sa inyo, no, dati halos buwan-buwan nandyan ko. Talagang buwan-buwan nandyan ko, pero nandyan pa yung parang aso't pusa kayong dalawa. Pero lambing lang yun. Alam ko naman na lambing lang ni Lola Elena. Kasi pag pag merong iutos sa'yo na hindi masunod ka agad,
aambahan ka ng baston eh, 'di ba? Pero lambing naman. Alam ko naman na lambing lang ni Lola Elena. So ayan po, Lola Elena. Pasensya ka na rin no sa hindi Salamat sa inyo. madalaw ng madalas dahil alam ko naman po at sinasabi ko naman po sa inyo kung gaano ka hirap yung mission namin at ang layo ng pinupuntahan po namin. Ang dami nating inintindi araw-araw at alam naman din po ni Tatay Ray, nakikita naman po yun. No, hindi ko akalain yung huli nating pagkikita at muling pagkikita ay ganito na yung ating sinapit ngayon. Ganun pa man, may dala-dala kaming litrato para sa'yo. Ayan. Ayan, tama. Yan ang nasa isip ko kanina. Ayan po, Lola Elena. Ayan po yung picture. Ang ganda-ganda nyo po dito, oh. Nung una nagkita tayo, Thank you. ay sobrang tanda nyo, sobrang payat nyo. No, akala mo masakitin ka tingnan nun. Pero dito sa picture nyo po dito, oh, akala mo kung sino ka dito, si Dunya. Oo, si Doña Imelda Marcos. Oh, naka D4 pa kayo, walang problema. 'Di ba? Oh, naka 500 pa kayo, nakalumbaba pa. 'Di ba? Hindi masusuklian. Ang ganda-ganda niyo po dito, ang taba-taba niyo dito, oh. Tingnan niyo naman yung aura niyo. 'Di ba? Lola Elena. Pero talagang wala na tayong magagawa kung talagang hanggang diyan yung buhay mo. No, siguro ilang taon na ba si Lola Elena, Tatay Ray? 80 na din. Ha? 80 na din. Oh, 80 years old. Kung hindi po kayo na disgrasya o nabangga, aabot kayo ng 85 or 90 years old. Kasi wala namang ibang sakit. Hindi naman nakaratay. Malakas naman lumakad. Oo, nakalakad niyang tumbay. Kumakain naman ng maayos. Yung mga vitamins po niya, nakasandamakmak na vitamins na ubos na po lahat yon. Hindi na umiinom, madam, doon para sa buto. Hindi Oh, saan na ngayon? Nasa bahay lang. So, hindi lahat na ubos. Iniinom ko, madam. Kayo ang umiinom. Okay lang. Yung mga iniinom niya, yung iba. Oo, madam. Pero yung calcium na para sa buto, hindi po niya inom, kayo po ang umiinom noon. Oo, madam, pero paminsan-minsan pinapainom ko siya. Ngayon, meron pa po. Kasi madami po yon. Mga kung siguro, madam, may 100 pa siguro. Oh, marami pa. Oh, ngayon, Tatay Ray, anong sasabihin niyo po dyan sa ganda ni... Hawakan niyo po. Pagmasdan niyo po, kausapin niyo po si Lola Elena. Anong mensahe niyo po sa kanya? Sa lahat ng mga... Nung nagsama kayo mula umpisa hanggang ngayon na yung sinapit, anong kausapin niyo po? Pakawan ng ilaan, nagbaso, lakit ka. Didak na, pagpapakunan. Ang nanawang kakamit niya, pasya-pasya ng pilit mo nga. Bilisan niyo. So, hindi ka gungkuhat ka niya. Ayan. So, narinig ko, hindi po kayo kumakain na po, Tatay Ray. Kumain ako kaninang tanghali, madam. Kunti, kasi mahirap pumasok sa kanil. Kung naintindihan po namin yun, talagang hindi papasok. Hindi mo maramdaman yung pagod, hindi mo maramdaman yung puyat, hindi mo maramdaman yung gutom, hindi mo maramdaman ang lahat. Magiging manhid ang kaluluwa mo pagdating sa ganitong sitwasyon. Naintindihan po namin yon. Pero pilito nyo pong sumubo kahit 1 kutsara, 2 kutsara tubig para may laman yung tiyan nyo. Baka naman kayo ang magkasakit, kundi mas mahirap lalo. Di ba po, Tatay Ayaw Ray? ko magkasakit ako, madam. Tama. Kakain ako. Opo. Kain lang po, ha? Tapos, kung gusto nyo, halimbawa, mag-isa kayo doon sa kubo nyo, hanggat mari, kung gusto nyo sumigaw, isigaw nyo. Kung gusto nyo umiyak, iiyak nyo, ilabas nyo po yan. I-release nyo po lahat ng puot na naramdaman nyo po. Dahil alam po namin kung gaano kasakit mawalan ng minamahal, Tatay Ray, ha? Oo, madam. Oh, wow! Ang ganda naman. Saka ang gwapo naman ni Tatay Ray at saka ni Lola Elena.
Oh, akala mo bagong kasal kayo, ang sweet-sweet nyo po dito. Oh. Oh. Siyempre, may iwan tong isa para kay Tatay Ray. Para may remembrance lang dalawa na magandang picture nilang dalawa ni Lola. Ang ganda ng smile niya dyan, oh. Sa bagay, ngayon, maaliwalas yung mukha ni Lola Elena. Maaliwalas. Opo, hindi siya galit, hindi siya nakasimangot. Parang tulog lang po siya. Ganun po ang itsura ni... Saka in fairness, ang ganda ng suot niya. Diba? Ang ganda ng suot niya, mga kabayan. So, pasensya na po kayo, mga kabayan. Hindi po namin makuhaan o maipakita sa inyo yung mukha ni Lola Elena kasi bawal po sa YouTube. May strike po tayo. Bawal po. No, kaya kahit kabaong mga kabayan, hindi po siya pwede kasi stricto si YouTube po mga kabayan, baka mapagalitan tayo. No, napapansin nyo, tuwing punta ko kapag may ganitong pagkakataon, hindi ko po kinukuhaan kasi nangyari na po sa amin yan na kinukuhaan namin, bawal po yon, ha, bawal po kasi stricto si YouTube po mga kabayan. Kaya ganyan lang, no, ang importante napadama natin yung ating pagmamahal dito kay Lola Elena na dumating po tayo. So kaya po pala Lola Elena, nakahapon may lakad po ako kung kailan kami nakagayak na biglang bumuhos yung malakas na ulan. Hindi kami natuloy sa Pampanga, no? Yun pala, na disgrasya kayo, no? Mayroon palang masamang nangyari sa inyo. Mukhang nagpahiwatig kayo sa amin, no? At pinigilan niyo po yung pag-alis namin kasi nga kailangan ko po lang pumunta dito sa inyo. Hindi nga ako ang nagkamali, no? Nag-message sa akin yung pamangkin ni Tatay Ray, inutusan ni Tatay Ray na gano'n na nga nangyari. Samantalang pinag-usapan po namin kayo at that time. Nag-live ako kagabi. Kagabi lang po talaga. Then after 1 hour po, Lola, binalita na gano'n na po nangyari sa inyo. So wala na blanko na yung utak ko, hindi na ako mapakali, hindi ko na alam. Then kinabukasan ito, dumating nga kami dito sa inyo. Madam, ilalagay ko doon, madam. Opo, pero iuwi nyo po yan sa ano, ha? Ayan, madam. Dito lang po to. Pagkatapos ng libing, pwede kong Oo po, paglibing. Iyawid yun to, nung Iuwi nyo rin po ito. Pati yan, ha? So ayan po mga kabayan, baka magtanong kayo, sige, i-explain ko na po sa inyo, no? Regarding po doon sa nangyari kay Lola Elena, lalo na sa may-ari ng truck mo mga kabayan, wala namang problema. Naging maayos naman po yung ariglo nila, yung settle nila, yung settlement po mga kabayan, okay naman po, no? At sasagot naman po sa lahat ng gastusin ni Lola Elena po mga kabayan, no? Wala naman po nagiging problema doon, okay naman. So tayo nandito lang mga kabayan, kagabi napaisip na ako bigla kasi maraming aksidente po mga kabayan. Siyempre turito yung utak ko, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Aksidente at patay ka agad. Walang ibang mga kabayan, direct to the point talaga sinabi sa akin na wala na, patay. So siyempre lumipad ka agad yung espiritu ko. Gumawa ako ng paraan, no, sa lahat na nagmahal kay Lola Elena po mga kabayan. Humingi tayo ng saklulo. So sa katunayan nga po ay nakapag-abot naman din po, may ilan-ilan na nakapag-abot ng pagmamahal. At yun nga po ang ginawa natin kanina. Siyempre habang nandito po mga kabayan, nakaburol, kailangan ng mga may mga kunting pagkain, coffee, no, mga merienda nila dito sa nagbibigil, sa mga nagpupuyat dito mga kabayan at iba pa po, no. So bumili tayo. So bukod pa po doon mga kabayan, dahil sabi ko nga yung gastusin dito ay sagot naman lahat na may-ari ng truck, hindi naman siya na hit and run, no, hinarap naman ng maayos, nakikipag-ariglo naman ng maayos mga kabayan. So nandito pa rin tayo initial, nagbigay tayo ng para budget nila dito na may makain po, no. And then malalaman po natin yan mga kabayan, no, kung ano pa, kasi shoulder na nga po at pasok naman na doon sa budget na pag-usapan nila ni Tatay Ray at doon sa may-ari ng truck, no. So bali kung ano po yung malikom ko
na maging abuloy ng ating mga pagmahal o nagmahal dito kay Lola Elena, doon ko po siya gagamitin. Nabawasan ngayon kasi nagbigay po ako ngayon ng ng makakain dito. Doon ko po gagamitin yung iba sa 40 days ni Lola Elena, no? Kasi yung perang makukuha ni tatay ay sobra-sobra naman po yung mga kabayan. So doon ko po ilaan. Doon ko po ilaan sa 40 days ni Lola Elena doon sa bahay nila. Kahit papaano may get together, salo-salo, may padasal and everything, etc. So ngayon po, kasi meron naman ng kunting abuloy na nandito po sa akin. So doon sa nahingian o nabigyan natin, no, doon sa hindi pa nakapagpadala mga kabayan, ay wag na po kayo magpadala, okay na po, no, pasok na po yung budget para dito. Tapos para sa 40 days or 9 days, 40 days, pasok na po, okay na po. Huwag na po kayo magpahabol. Sapat na po yun. No? Ganun naman ang ginagawa ko mga kabayan. Pag alam ko na okay na yung budget, pinipigilan or hindi ko na tinatanggap pag sobra-sobra na. Kasi anong gagawin ko pag sobra-sobra na mga kabayan? No? So, okay na. No? Maraming salamat po doon sa aking mga sponsors na Agaran Umaksyon, na nagbigay kaagad. Walang ano-anong sabi mga kabayan, nagbigay kaagad. Salamat po, highly appreciated. Malaking tulong po yun para sa 9 days or 40 days ni Lola Elena. So sa iba po na magpapahabol or gusto pang magbigay, wag na po. Maraming salamat na lang po kasi okay naman na yung budget. Kasi sabi ko, yung ito, lahat ng gastos, sinagot po ng may-ari ng truck, plus merong iilan na mga sponsors natin na kapagpadala sa akin today, no, din ka, yung iba kagabi pa talaga, pag sabi ko, padala ka agad, no? Okay naman na din. Pasok na kumbaga. So, wala na kaming intindihin. Kaya, doon sa magpapahabol, ulitin ko, wag na. Okay na po lahat. Okay na. No, maraming salamat. Ipagdasal na lang po natin si Lola Elena. Maraming salamat po. Ano po ang bilang sa 9 days? From there. Ngayon. Ngayon. So, 1 na, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then after 9 days, ay 40 days na. Oh, Saan, 40 paano po ang bilang po doon ay sa 40 days naman po? From that day. Okay. Sige po. June 3. June 3. So 4 ang bilang. Tama po, Manay. 4. Thermos, pero naalala ko meron naman yan. Opo, may ano naman. Hot and cold naman po yan. Opo. So medyo malayo kasi to mga kabayan sa bahay nila sa Kubo, no? Pero kami na lang dito sa barang dito sa opo, malayo kasi mga kabayan. Yung may tulong namin kay Manunggay. Opo. Dinala ko na siya ng pagkain niya eh. Kaya lang, hindi naman daw siya nagugutom, hindi niya maano yung kumain. Opo. Kasi fresh pa po masyado Sabi na. ko, dala niya na nga ng pagkain. Opo. Marami nagmahal ni Lola Elena and Tatay Ray dito sa barangay nila. No, kahit kamag-anak or hindi kamag-anak mga kabayan, kung ano yung pwedeng itulong nila dito kay Tatay Ray, inaabot po nila. No, marami nagmahal po dito kay Tatay Ray. So at least maluwang dito mga kabayan. Tsaka sa loob pa ng chapel. Kasi wala Diba? na iladalhin sa bahay nila. Opo. Nakiusap si Kapitan, tsaka si Kagawad Bitita. Kung pwede daw sa chapel. Sabi ko, sige. Opo. Mas choice naman nila. 3 ang chapel dito sa barangay. Oh, wow. Kaso, nasa looban Yung iba. yung galing doon sa kanila nasa Takupan. Nandun din sa Looban. Kaya mas na-choice nila. Dito. Opo. Buti naman. Kasi nag-isip ko kanina kaagad mga kabayan, syempre yung ilaw doon naka-solar lang. Tapos maputik po doon mga kabayan. And then, syempre malagay ka ng mga trapal and everything. So marami talagang gagawin doon. Sabi niya sa chapel na lang daw. Sabi ko, salamat kasi sa chapel. Kundi ilagay na lang doon. Wala ka ng ibang intindihin mga kabayan. May ilaw na dito, maliwanag. O may electric fan. So, maganda sa pupunta o bibisita dito ni Lola Elena. Hindi mahirapan po. Kasi doon, malayo pang lalakarin. Tapos, ngayon putik po doon, tay. Oo, maganda. Okay, so yan lang. Ulitin ko po, maraming salamat at ipag-pray po natin si Lola Elena and Tatay Ray na makayanan din po
dahil hindi po talaga biro, no? Maraming salamat po muli sa ating mga sponsor na po, at maraming salamat din dito sa barangay nila at dito sa chapel din po mga kabayan kung sinong namuno. Maraming salamat na napagbigyan sila na dito iburol anong pangalan niyo po? Remy Peral. Ayan, salamat po kay Nanay Remy, isa sa namuno dito sa chapel po mga kabay. Napag-usapan po nila mga kabayan na dito na lang ilagay iburol si Lola Elena. Maraming salamat sa lahat na nakipag-cooperate o tumulong kay Tatay Ray. So ganun pa man, nandito pa rin po kami mga kabayan sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.